kabutagon atong paghisgutan ang parte sa tema nato sa atong Thanksgiving, from shaking to stability, inheriting the unshakable kingdom. So atong text no diha sa Hebrews chapter 12 verse 28. Samtang nag-practice tagaganiha hangtod nga padulong sa testimonies, ambot lang kaha ninyo kay ako murag gibati na ako mura naman tong Thanksgiving. Basta pag nakalimutan na Thanksgiving na di ay sumoto siya ang murag preview pa lang to no, sa ato ang Thanksgiving, kay nagpasalamat na sa Ginoo tungod sa mga dagkong butang ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Natuon man na ay mga pagtayog sa atong kinabuhi, apan salamat sa Dios nga taliwala sa mga pagtayog gilig-on hinuon kita sa Ginoo. O kinsa man ninyo nagkasublay nga ning agi og mga pagtayog niya, pagtayog pa nakabantay ta sa atong mga kahuyangon. Uy, huyang may kudri dapitan, no? Sama sa balay ba? O sama sa bangko o lamisa. Kung ang lamisa wala gani na level ang iyahang tiil, nga lang ka nga, uy, muuyog man, matayog man. Moto pagkakita ni mong natayog, o baka nangapi ka, nayabo ang imong kape. Kainom ka, agoy, kasayang sa kong kape. O sa kahinungdan, nga nung nayabo. Nga nung kahang na natikbak, kay uyog di ay ang lamisa. Paglantaw ni mo, timpang di ang lamisa. So sa atong ginahimo, watag bangil, atong bangilan ng lamisa, o baka imo ang lamisa ba ang imong operasyonan aron nga mulibil kini. So makaingon ta nga nakatabang ang mao nga panghitabo aron malig-on ang mao nga lamisa. Sa samang paagi sa atong kinabuhi, may mga pagsulay nga ginatugutan sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi aron makabantay kita sa atong mga kakulangon, aron makabantay kita sa atong mga kapakyasan. Ug unya atong isurrender sa Ginoo nga atong mga kapakyasan, o sa diha nga paagi lig-onon ta sa Ginoo, ug mao nga niabot ang panahon nga moagi man og mga pagsulay nakabarog na gihapon. Ito mga testimony kaganiha nangandoy og bagong kinabuhi, na ay mga saad sa Ginoo paghuman wala ang tao natuman tungod sa mga kapakyasan. Naa na po'y mga pagtayog nga gihimo ang Ginoo, gitugutan sa Ginoo nga moabot ang mga trahedya, moabot ang mga pagsulay aron gyud makaamgo ta nga kita na kinahanglan kita og Dios sa atong kinabuhi. Mao nga sa sunod higayon nahimo nga nalig-o na og sugod. Amen. Muna nga angay gyud nga pasalamatan ng Ginoo. So karon nga kabutagon mo na atong itas. So actually from verse 12 to verse 28 ang atong paghisgutan. Pero sige lang dili nato na isa-isahon ang mga bersikulo, apan kwaon lang nato kining mga busa dinhi, no? Na ay mga instruction nga diing magadawat kita sa kining gitawag og gingharian nga dili gayon matayog. So kung atong basahon diha sa sugod sa mga verse 12 taman sa verse 28, kini siya naghisgot sa gitawag produkto sa mga pagdisiplina sa Ginoo. Importante ba ang pagdisiplina sa atong kinabuhi? Pero atong i-review nako nga naay mga tulo ka mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi, tulo ka mga agian nato nga mga pagtayog. Sa ganito nga mga pagtayog nga agian: tentasyon, pagsulay, o disiplina. Ang tentasyon gitugo to das Ginoo, pero aron nga kung makalikay kita sa tentasyon na ay reward. Pero kung mahagbong sa tentasyon, padung sa kasalanan, muani ang kamatayon. Ang pagsulay gitugot sa Ginoo aron nga ikaw malig-on. Ang pagdisiplina gitugot sa Ginoo aron ikaw mahimong mabalaan o mamatarong ang imong kinabuhi. Kung akong natawa diha sa Hebrews chapter 12 gihapon, sugod diha sa verse 9, ngano kunong na ay pagdisiplina. Ay
Isugod na lang nato ni sa verse 7. Ingon diha, lahutay sa inyong giantos. Di ba kining pagdisiplina mo antos na kita? Sa diha mapunalan ta mo antos magyuta ni anak. Makusnutan ta, badlungon ta. Mao na siya ang disiplina. Matod pa diha, lahutay sa inyong giantos, ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Sa laktod nga pagkasulti, pasalamat sa Ginoo nga naay mga pagdisiplina kay tungod ka na ebidensya, timaan nga ikaw anak sa Dios. Ayaw pag-ingon nga, wa mo ko badlong nga sa Ginoo, sakto na, naa ko sa insakto kay wa ko badlong nga sa Ginoo. Kung nagbuhat ka o dili maayo, naghuna-huna ka nga insakto ng imong gibuhat nga dili maayo, pag human wa ka badlong nga sa Ginoo, dili ka dapat magpaisi-isi, ngisi-ngisi lang. Dili dapat pagaling kang muligid ug muhilag sa Ginoo, kay dili kay kagiila nga anak sa Dios. Kay ang tinuod nga anak disiplinahon. Ang tinuod nga anak kung masilbiat man badlongon. Muna nga ginatugot sa Ginoo nga naay mga pag-antos ingon nga pagdisiplina. Hinay mo tapat na makaligyan niyang pag-antos. Basin pagsulay na. Basin po disiplina. Amen. So ang pagdisiplina gihatag kinis Ginoo ingon nga pamaagi nga mailhan nato nga kita anak sa Dios. Ingon pa diha, kung dili kamo kastigohon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa Dios. Ning agi makag pagdisiplina, ning agi makag pagbandong, usahay makadungog tagwali nga ngalan nalay kulang. Apan salamat sa Ginoo, dili ta magbagulbol kay nga naman kana gitugot sa Ginoo aron nga ikaw disiplinahon, aron nga mahimong mainsakto ang dili insakto nga dagan sa imong kinabuhi. Pag-abot diha sa verse 10, naa diha ang rason nganong disiplinahon ta sa Ginoo. Kay gidisiplina kita sa atong tawanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa tanan sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Ang pagkabalaan sa Dios. Posible ba nga ang tao makaambit sa pagkabalaan sa Dios? Yes. Posible ba ang tao nga naas kasalanan makaambit sa pagkabalaan sa Dios? Yes. Sa unsang paagi man, sa dihang imong dawaton si Jesus ug mahimo kang anak sa Dios. Juan 1:12 noon may nituog bidawat kaniya gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Ug ang confirm ni ana, confirmation nga ikaw anak sa Dios, human sa bunyag, human sa bautismo. Sa Matthew chapter 3, sa dihang si Jesus pagkawas niya sa tubig, nabuak ang langit, naabli ang langit, ug minaog ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit sa hulag buhay sa salampati, ug mitugdong ngadto kang Ginoong Hesus, ug may tingog sa langit nga miingon, kini mao ang pinangga kong anak, ug kaniya may kalipay ako. Gidawat nimo si Jesus, pagkadong nimo sa pulong si Ginoo, gidawat nimo si Jesus, kato siya ang naangkon nimo katungod pa lang nga mahimong anak sa Dios, sumala sa giingon sa Juan 1:12 nga gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Katungod pa lang, kung sa yuta pa deklarasyon lang, katungod lang sa yuta mo'y naan mo, wala pa'y titulo. Apan human sa bunyag, human sa bautismo, pag-confirm nimo nga biyaan nimo ang imong kasalanan, pag-ingon pa diha ni Juan nga magbubunyag, ako nagbunyag kaninyo sa tubig, timaan pagpakita nga kamo naghinulso. Ang pagpabautismo sa tubig, usa ka public confession nga ikaw naghinulso sa imong mga sala, nga imong gipakita sa mga grupos, mga katawhan, mga kaigsuonan diya ni Kristo, nga sugod ni ning urasa, mubiya na ko sa buhat sa sala, ug magsugod na kong alaga diha sa Ginoo. O sa diha nga paagi nahimo kang anak sa Dios.
Sa diyang nahimo kang anak sa Dios, nagpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo, ug unya dili man one click ang kausaban. Dili overnight ang kausaban. Nahiuban bulan ang mulabay usa mausab. Nahiuban tuig ang mulabay usa mausab. Nahiuban usa ra sila magbangko kung makita na nila ang ilang kinaiya dito sa ilang mga anak. So na ay mga pagdisiplina. Sa diha nga gidisiplina kita, matod pa diha nga diin kinitimaan nga ikaw anak sa Dios o gidisiplina kita aron nga makaambit sa pagkabalaan sa Dios. Ang ato ang pagkabalaan dili gikan nato. Walay tawo nga maka-provide sa iyang kaugalingong pagkabalaan. Kay ang pagkabalaan gikan sa Dios. Ang Dios balaan. So kung unsa ang iyang buhaton, balaan. Tuod man pagmugna sa tao, gihulma sa Dios gikan sa lapok, pinaagi sa iyang kamot nga balaan, kumunya ang buho sa ilong sa tao, gihuypan sa Dios sa iyang gininhawa sa Dios nga balaan, mao na ang tao nahimo nga may kinabuhi gikan hiniyog na sa balaan nga Dios, ug nagiginhawa sa hangin gagikan sa balaan nga Dios. Apan sa unsa mang panahon nga nawala ang pagkabalaan sa tao, sa diyang ang tao nibuhat sa trabaho sa sana. Pag-ingon pa sa Roma 3:23, sanglit nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Sa uban na translation sa English, man have sinned and fall short of the glory of God. Na shortage na sa himaya sa Ginoo. O kana nga shortage, kung na shortage man sa himaya sa Ginoo, na shortage po sa pagkabalaan sa Ginoo. Kay kung hain gani mudanag ang himaya sa Dios, diha po mudanag ang pagkabalaan sa Dios. Sa dihang ang tao nahilayo sa Dios, mura ra gud nang naay suga pananglitan diha sa imong balay, nagpulaw diha sa kwarto. Kung tunaan ka diha sa kwarto, duol ka sa suga, mahayagan ka. Pero sa diha, nagikan ka sa kwarto, mugawas ka, padung ka sa sala, padung ka sa kusina, wa na'y hayag dito, kay naaraw sa kwarto ang siga, nalayo na ka sa hayag, mo na nga sa imong lawas, kung wala na kay makitang hayag, kay nga naman, nalayo naman ka. Susama diya na ang atong pagkahilayo sa Dios. Sa diyang nahilayo ka sa Dios, na shortage na ang himaya sa Ginoo. Murag daw sama sa kahayag sa suga, nga diin ang naabot sa imo hinay na lang nga kahayag. Mundi na maklaro ang dagway sa Ginoo sa nawong. Lahi na nga himaya ang mudanag sa nawong. Katunang pula-pula na ang himaya. Mao nga naay pagdisiplina. Sa diyang disiplina kita, aron nga mubalik ta pagbalik sa Ginoo. Diba mga ginikanan, ganun disiplinahon man nato itong mga anak. Kung ang atong mga anak ning sugod na o palayo sa atong mga pagpangga nila, sa atong mga plano nila, ato na usahay magunalan. Kinaatay mga plano sa itong mga anak mo na atong ginapa-eskwela. Naatay mga plano nila mo nang ato silang tudluan sa paglaba, sa pagluto, sa pagkabuok tubig. Ginadisiplina na to. Pero panahon nga diin mo palayo sila sa ato ang mga panagamahanan sa atong otoridad, mag-ihay na sila o kibuag na sila o lakaw dito nga di na magtagad o ginikanan. Diha nga panahon, ipakita ang imong pagkaginikanan, pinaagi sa pagdisiplina. Sa diyang imong madisiplina ang imong anak, mubalik na sila diha doon mo. Basta insakto ang imong pagdisiplina. Susama ni ana ang paghigugma sa Dios. Ihahat ang disiplina aron mubalik ka ngadto kaniya. Ug sa diha mubalik ka ngadto kaniya, mabalik na pud madanagan ta sa iyang himaya. Ug sa diha madanagan ka sa iyang himaya, mahimong magkinabuhi na pud ka ug makaambit sa iyang pagkabalaan. Unya kini ra bang kastigo, wala ra bay lami kayo nga disiplina. Kasagara sa disiplina, sakit yun na. Natoy usa ka amahan suko kay siya.
Ya pa siya anak, dili lagi magdula lagi diha kay delikado. Ayaw anang dadling sa dalan kay delikado diha pa sina ay sakyanan diha mo agi. Kusog kay dagan. O basi diha na ay kusog kay dagan sakyanan, mukalit na og minor diha, mukalit na likay diha kay sa kahilikayan. Unyag sa imuha padulong. Adi magigmuto bata na sa dula ni Julin. Punik bitaw og kanang gamay nga lipak yang tapak. Nakawayan na god. Giduol siya, gipikta ng tiil. Pakde yung kamoto. Ang sabihan na bunala na, ingon ng bata, agay. Ayaw pa. O ulit dito. Pag ulit na, maulit na lagi. Bunalan pa yun. Agay. Ayaw pa. Diba? Magpagulbul. Kaya nabunalan. Ingon na, di ako tao sahay. Mabunalan tas Ginoo. Hindi mabunalan na ganit tas Dominikana, di ba? Bisa kinsa na manudlo, no? Naamagod sila rin ng dula. Ang yawa ko kagdula dito. Pasangin lang tayo niya mga kadula. Usahay ang Ginoo pa'y pasangin lang sa mga nahitabo niya mga pagdisiplina. Pero nagkabitaha sa Ginoo, kay higugma man ta sa Ginoo, kaya niya nga bahalang kahiubos ka. Bahalang ikahiubos nimo. Basta para sa imong kayuhan, buhato na sa Ginoo. Kay higugma ka sa Ginoo. O, muna ingon diya sa Versikulo 11, why kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa may anihon, sa kinabuhing matarong o malinawon. Nangandoy ba kag matarong nga kinabuhi? O dawata ang pagdisiplina. Nangandoy ba kag malinawon nga kinabuhi? Dawata ang pagdisiplina. Muna kung ingong lang tao sa kalibutan, daghang mga tao nangandoy kalinaw. Kundi mapudmuduol sa Ginoo, manang kubot gyapon ang kinabuhi. Pero oras nga imong tagaag na kung panahon ng Ginoo, ang Dios kaya niyang himuong malinaw ng imong kinabuhi. Mao to pag-abot diya sa verse 12 to 28, nakaingon diya ang writer ingon siya sa 12, busa ipataas ang nahuy-huy ninyong mga kamot ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Nganong nahuy-huy man ang kamot? Kaya kining mabunalan ta, maski isa na kabunal, abot lang, anong maluya ta? Mag-imo-imo na yun. Saan ang imo-imo, pastor? Kanang imo hara, ako, dili. Emosyonal ba? Nabunalan o kasapa. Kay tungod sa iyang sipyak, napiling dayon dito sa bintana. Anak, bagyo ka ako tinuod, no? Kaya nga nung gibunalan man ko. Nga nung gibunalan ka, kaya tinuod ka nga anak. Kaya kung dili ka anak, di ka bunalan na naoy. Isa man taong pabuang-buang, magpatakag pamunan o bata. Pwede di kadakpon. Patakag kag pamunan o bata di asgawas. Pero imong anak na bunalan kay disiplina, tuod man na ay balaod nga dili kuno pasakitan ng anak kay child abuse kuno, pero kanang disiplina dili diya na matawag og abuso. Kung imong gidisiplina ang imong anak, basta kay dili siya ang kanang within the limit ang imong pagdisiplina, paigo na. Kay ang pagdisiplina dili makamatay, kundi makapataas pahinuon sa iyang kinabuhi. Muna inig madisiplina ta sa Ginoo, ayaw pa huy dayon. Pag-ingoy-ingoy, paingon-ingon dayon, may pa sila, gi-bless na ako, wala pa, sige lang ko gipaanto sa Ginoo. Angay tang mo pasalamat sa Ginoo panahon sa pagdisiplina. Kay timailhan na, nga gihigugma ka sa Ginoo. Mao nga kung gidisiplina ka man, ipataas ang nahuy-huy nimong mga kamot. Nganong ipataas man para mudayeg sa Ginoo. Thank you Lord. Salamat sa pagdisiplina Ginoo kay imo gid ay kong anak. Ayaw pag-ingon nga nganong gibunalan man ko. Dili siguro ko anak. Kay kanang imong anak ug di na nimo disiplinahon. Moabot ang panahon, mudak ko ang buko kana badlungo na. Pag-abot sa panahon nga badlungo na,
Magpagulbol dayon ka. Ngano maning anakan hindi man ko tagdon ani. Imbis na po naman o tagbukot. Nga kisa may imong pasangin lang. Imong silinga. Nga nganong imong anak buluyagot. Kisa man imong pasangin lang. Kana imong anak nganong nagdako siyang buluyagot. Ikaw nga ginikanan mo'y dapat paninglan. Giunsa nimo pagpadako ang imong anak. Kung wa nimo na tarong dala na imong anak gikan pas bata ka, paglig-on sa bukog anak, wa nay tarong. Pero kung gitarong nimo na pagdala gikan sa bata pa hangtod pagdako anak, tarungon po kag dala anak. Muna usaon man nato pastor kung pananglit ingon anak naman ang kahimtang, dili unay ang tanan. Kung ikaw may nahimong hinungdan nga ang imong anak ingon ana ang gidaktan, ikaw nga ginikanan, ikaw may muuna makigreconcile. Dili kay magpauwi-uwi ka, muduol siya nako, maghusay ni. Kung dili, bahala siya. Wa siya ay amahan. Hinumdumi nga walay anak nga nangandoy nga unta no mahimugso ko sa kalibutan nga ingon ini ang akong ginikanan, dili. Ang ginikanan mo'y nangandoy og anak. Klaro dili. Kisay nangandoy anak ang ginikanan. Mo na nga kung ang anak mangandoy gani ginikanan, ikaw nga ginikanan naa kay problema. Kung ang imong maanak makadungog ka sa imong anak nga moingon nga unta no ingon ani akong mama, unta no ingani akong papa, ikaw nga ginikanan, posible ikaw na ay problema. Nganong makasulti man ang imong anak niya. Una nga samtang bata pa, disiplinaha. Disiplinaha sa insaktong pagdisiplina, uyon sa kabubuton sa Ginoo, kay inigdako ni ana, mutahod po na nimo. Ang Dios gidisiplina ta niya, sa dihapon nga kitapon ang gidisiplina sa Ginoo, mahuyo man ang atong kamot, angay gihapon atong ibayaw, Lord, salamat! Kay imo day kong anak, kay nung ko atong na-training sa military, mga Marines, kada buntag, tawgo na sila. Snappy kayo mga Marines. Muagi dayo ng opisyal. Pag-abot sa opisyal, tagsaan sila og sumbagyas kuto-kuto. Ingon ko sa buwa. Sakit kay sir. Sakit. Itruhan ni ka doon. Agay sir. Ayaw na sir. Di na kaya sir. Balik. Basta kay suka-suka siya sa kasakit. Hindi subagan mo kutok-kutok. Sabi ba na ko kung sa mali training ni o binuang. Primero wa pa siya kasabot niya ito. Pagkasunod adlaw, kainomdom siya itong wali nga way po kanang pagpasalamat ko sa kamaayong pinaiyak. Ay, ako kang nunong nga pasalamat kay inibayon ko, sir, tama na sir, dili kaya sige manunong hangsakan sa kinumo. Pagputro karon, pindog na pagkabuntag na po, linya na po sila, hangsakan na po kinumo sa ilang trino. Pang! Maraming salamat sir! Ingon tayo ng trino, very good. Anto na po sa speaker. Nakasabot siya, nakato siya, training. Usahay magod sa training, sukdon, ang imuhang mindset ba? Kung kabalo ba ka mo recognize o pasalamat sa imong trainer, kaya kung dili ka kabalo mo pasalamat sa imong trainer, ang mahitabo, maglagot ka sa imong trainer. Kung nahimot ang tinunan ni Jesus, nga nung naay mga pagdisiplina, aron pagsulta kung kita naabay tinuon ni kasing-kasing para sa atong trainer nga si Jesus. Kung magsige kag bagulbol, dili ka angayan tawgon nga disipulo ni Kristo. Ang tawag anak manlulutos ni Kristo na. Isige mo kag bagulbol. Nanaputan ng training nga inyan eh. Nanapun ni pagsulay nga training. Pero sa tiyang kamao na ka mo pasalamat sama ni ingon ni Santos Pablo. Kaya nga naman, mo pasalamat ng balitas mga maayong butang na atong nagdawat. Di ba ang disiplina maayo magpon? Maayo ba ang disiplina? Na ato ng dawaton, ibayaw ka makamot sa pagpasalamat sa Ginoo. O niya, ingon pa sa diya, og suba o liguna ang naluya ninyo mga tuhod.
Barog ug subayan ninyo ang tulig nga dalan aron dili mainutil ang mga piang ninyong tiil kun dili mamaayo Ginoo. Panahon sa mga pagdisiplina. May panahon yun nga barag tuski atong nilakwan. Saan ang barag tuski, pastor? Mura ba o ka na? Nahimo na expression ka na bitang nilakwan nga barag. May panahon nga ang atong nilakwan padung sa Ginoo kiniang. Di ba ang kiang nga nilakwan wa gitulid na? Kauban na igsuot na sila sa binakang. Binakang nga nilakwan. Ang pikas tiil nangalagad sa Ginoo, ang pikas tiil na apod sa pisyong kasalanan, binakang. Dili na ang ngayan tubangan sa Ginoo. Kung dili unsaman, ingon siya diha nga subayan ninyo ang tulig nga dalan. Kinsa man ang dalan? Si Jesus, Juan 14:6, ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, walay makaadto sa mahang kawas ko siya buhagi kanako. Ayaw na paghimo og imong dalan. Tuod man ay ingon diha nga subayan ninyo ang tulig nga mga dalan. Daghan lagi ng mga dalan diha, pastor. Kadaghang dalan diha si Jesus ang pinaka only way, ang isa lang kadalan nga padulong sa mahal. Kay daghang mga dalan, naidalan padung sa edukasyon, naidalan padung dito sa negosyo, naidalan padung sa dungog. Daghang mga pamagi, no? Diba? O gusto ka mahimong successful nga negosyante, na ipamagi. O gusto ka mahimong successful nga professional pohon, na ako'y pamagi. Mato ka sa eskwelahan. Kung gusto ka mahimo nga successful nga farmer, atimanong kung nimo ang imo ang farm. Kung naay mga training, apil po ka. Naay mga seminar, apil po ka. Aron updated ka. Ibasin dito sa imuhang uma, kung naay sagbot talaga, sige lang gihapon ka, guna. Nga nanay pamagi ron, isprehan na lang na yung sagbot. Nanay mga pamagi ron, nga pagturok pa lang daan sa imuhang tanong, dili na atuon og mga ulod. Diba? Na mga graded ka ron. Hangtod nga dili ka makapon, di po ka makabalo na. Susama niya na, tagsa-tagsa kay direksyon na ay pamaagi, na ay dalan nga imong subayon. Apan ang pinakanindot nga dalan nga atong subayon mao si Jesus. Ang tulig nga dalan, ang usa ka dalan. Kinsa may mawaan ang usa ka dalan? Dalan nga daghang crossing, posible kang mawala. Pero kanang usa ka dalan, mawa pa kana. Ha? Isa ra ka dalan, mawa pa kana. Kuna ay dito sa daghang kayo mga liko-liko nga dalan, subaya si Jesus. Ug hangtod nga magpabilin ka sa dalan nga mao si Jesus, dili yung ka mawala. O nasubaya na. Tuod man, ingon man ang Biblia nga ang dalan nga mao si Jesus, sigpit nga dalan. Natuod man sigpit, pero level. Kaya na kung giingon niya nga kung ikaw na ay piang, kung ang imong dalan dili level, samot kang kapiang. Pero kung ang imong dalan tulig, ikaw piang, i-split nimo ang imong lakaw, moabot ang panahon nga maayo ang imong tiil, mura ba siya og mo adjust sa mao nga dalan nga imong ginagyan. Kay kung imong agianan bakilit, natoy usa ka dapit nga ilang agianan bitaw kanang kilid sa bungtod. Kilid sa bungtod niya kanay pampang dito sa ubos. So mag-hike sila, magsige sila ganang nilakwan, mao nagtakilid nila nilakwan kay lisod man nilakaw islet kay bungtod man. Mura ba ingon ni iba nga dalan o nga dili bungtod dila bungaw rek kilid sila maglakaw. Imagine daw ingon ana ang inyong dalan padung sa inyong balay. Mato mo silibahan, mga modalan, madang dito. Initungtong ninyo sila, sa nilakwan ninyo.
ito nila kuha ninyo, muraog, alimango ba? Wa nataron sa dalan nga makilid. Si Jesus tulit ka dalan. Nga matod pa ang musubay niini, mahimong makainsakto og lakaw. Ingon pa niya, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Na ang street nga dalan, ayaw barag-barag niya. Sakto nga dalan, tarong mo ng lakaw. Madagma gani ng sakto o pangisip unsa na lang kahanang nagpuwa-puwang agtang posibleng matikalbong. Muna nga panikamutan na to nga atong masubay. Ay matod pa diha, muhimong padayon no basa ang sunod diha nga parte nga diin naghagit ang mga writer sa mga Hebrewanon nga diin ingon sa diha panikamuti ang pakigdait sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Dios. Ang further explanation niya naa sa mga sulod nga mga bersikulo unsaon pagkinabuhi nga naa ang pagpakigdait sa tanang tao. Wala miingon ang pulong sa Ginoo nga dito ra ka makigdait sa imong mga parinti. Wala miingon ang pulong sa Ginoo nga dito ra ka makigdait sa mga Kristohano na nangalagad na sa Ginoo. Igsoon mo sulti ko, daghang mga tao gusto musod simbahan. Na ang mga bag-ong mga tao musod simbahan, yung sila, nindot mo simba diha o. Pagsuod nila sa simbahan, nga nung di sila kalahutay man o simba. Simba sila unang Domingo, ikaduhang Domingo, pagka-ikatulong. Di na nato pakitaan. Nga makaha. Pero kung imong pangutan ko, kumusta man? Na ba kayo problema dito simbahan o kakalahutan? Okay man. Di ka ganahan sa mga mensahe, ganahan ba? Yung sa man ay problema. Kabalo mo sa kasagaran ko ba? Wala manggot po ko yung amigo dito. Lang-alang, inisod sa simbahan, kanang mga alagad sa Ginoo diha, mga kaigsuunan, pagkita ninyo nga bag-og nawong, ati man ninyo. Amen. Ayaw hulata nga si pastor pa mo'y matiman. Adi, welcome, sulot. Magtinabangay ta. May usapan ta sa lawas ni Kristo. Pero noon, di niya simbahan, kasagala sa akong madugong dire, ilig mo simba sila, maingon sila na mura lagi hapon ko og naa sa among simbahan, pastor. Kay maayo magtagad ang mga mundo. Mga tuwa, pahinundong ng tukuha, ay basin niya ba inig na ibang umuabot mana din ay wala kailan sagdaan na siya diya at tiba na kaysa diyang primero biya po natong simba maulaw biya po ta no? Kay nung mo primero ninyo sa simbahan kana pa atong nilagwan na sa hinaya timing kayo iniglikod sa bangko halos dili matarong ang bangko iniglikod na ito kay basin na mag-iayo na ba na ni pastora o arins. Pero mga pila ka Domingo na, pagkapila ka Domingo na nga silig sulod, naalan na, himbati ng pamilya na, pag-abot diha, yung maulaw magpumuligo diha, ang kwaon ng bangko, ibalhin sa likod. No? Pero wala no na dire, kaya na arrange na mga bangko. May ilang trabaho na ikikuha, kay mabungkag ang arrangement. Murag ngipon nga napangag, nakuwangan. Mga puti na ba na tanang mga bangko, no? Way sagot. So, atong palingkamutan nga naa ang pagpakigdait. Wala kang pasabot nga, ay, kanin siya kay, ay, kailan mo ba na simba? Grabe mo na kabisyoso ko. Wala kang pasabot nga bisyoso na, wala na chance sa kaluwasan. Maunino unay na kinahanglan sa kaluwasan. Maunay na kinahanglan ugiya. Kanang atong nasuod na kaayo, na amigo na kaayo, mabikil man nagkadyot, pero makuli ra, tama, dili. Di ba? Kanang suod na kayo, kaya nag-igsuon ko, nag-igsuon. Okay, sa mandri man nag-igsuon, nga wagin mo kasulay, nga nagsumbagay mo. Sige daw.
na ito video ganyan ano. Sa mo ito, murang itong ihinti. Kaya naman ang igsuon, magbikil kita. Pero gamay ray bikil po, mag-uli ra. Sakto? Maski pag magtamnanay na sila kawaya, gamay nagbikil, mag-uli na. Kaya man nag-igsuon man. Pero ka na mag-uli mong kaila. Yang ilig ka sa balik na ba na? Ati ba na? Kay base na nga doon nagtinod-anay nga pag-alagad sa Ginoo. Unya nakakita sa dinhi ug nalipay siya kay siguro na-bless siya sa imong kinabuhi. Unya pagsulod niya wa nimo tagda. Base musod na niya itong mga kulto. Kato nangalagad sa Ginoo pero naglangoy lang yapon sa bisyo kasalanan. Muna kasayang sa mga kinabuhi nga nangandoy ug tinud-anay nga pag-alagad. Kinahanglan ato gihapon paningkamutan ang pagpakigdait sa tanang tao. Walay pili. Dili kay mga dato, patuod ni. Matagdan ko sa ilang dato. Kini kay lisod man. Nabasin niya matagdan ko sa ilang kalisod. Ayaw ka. Kasagala sa mga katawhan nga naa na kalisod sa paginabuhi, mao hinuoy duot kaayo mo ampo sa Ginoo. Mao hinuoy tag-as og panahon nga para sa Ginoo. Naayaw ihamay-hamay. Abi kay buslot ang sulpan, yung iran dayo. Ang kaluwasan wala na base sa imong sanina. Ang kaluwasan wala na base sa estado sa imong kinabuhi. Kaya ang ipagkamatyan ni Jesus dito sa krus, ang tanang katawhan. Apil makasasala. Apil tong mamamatay tao. Apil tong maski pag pinakabarot nga kinaiyas kalibutan. Apil na siya nga gipagkamatyan ni Jesus. Mao na nga dapat yapon silang tagdon. Kay kung Kristohanon ka nga makita ka diha na ay naglunang sa kasalanan, magyam-id ka, wa kay angay. Sa klaro lang pagkasulti. Kay si Ginoong Hesus gani, pagkita niya sa mga tao nga naas kasalanan, nibati gani sa dakong kaluoy. Unya kita nga niluwas lang ni Jesus, magpayam-id ka. Di kumudulan ng matawan na kimatagda bunya ko. Wa man ingon nga doon niya patakot. Kaya dili manimo sila maluwas o dili mo atuon. Para itong salida ganing nga nanay na lumos. Kung wa to atua, masjid ka to. Kung way mo doon. Mupun na. Kung naay na lumos na sa bisyo kasalanan, dili sila maluwas. Kung imo lang ng taon, video-video ni mo, may nalumos o, tanawa ninyo, may nalumos. I-live pa yun. Mga kisunan nata karon live sa barko sa tubig. Na ay nagkisi-kisi dito, buhi pa yun na ba? Naglamoy-lamoy, naglisod og langoy. Mayo ba na? Nagkutob lang tabulan tao sa Panginoon nun. Nagkinahanglan din na sila mutabang ba? Ikaw nga naay abilidad, naa kay kakayanan nga mutabang, tabangi. Ayaw paghulat o, wa mong conviction sa Ginoo. Basin walay Holy Spirit ya sa mong pinabuhi. Anong wa bang kay conviction mutabang? Munang di na maayo magyamin-yamin. Di maayo na di ni mutagdon ng mga tao nga naa sa salanan. Mas nanginahanglan na silang dakong pagtagad. Kaya nga naman, nahutdan na sila ang paglaom sa ilang kinabuhi. Mau bitaw mo live na nas bisyo kasalanan. Bahala big mukaon basta kay mapuno silang bisyo. Kay hunahuna nila, mamatay. Kay nawala ng paglaom. Ikaw nga naapay paglaom. Ikaw nga naapa nagsiga pa ang paglaom, kahayag sa paglaom sa imong kinabuhi. Ipadanag na niya itong mga nawalan ng paglaom. Muna importante ang pagpakigdait sa kinabuhi Kristohanon. Kinahanglan matmatunta nga dili ta mubiya sa grasya sa Ginoo o tabangan po nato ang uban nga dili po sila mubiya sa grasya sa Ginoo. Mapita na si Jesus. Bahalag mo agi siya glatos. 39 lashes. Bahalag mo agi siya glatos para lang maluwas ang mga makasasala.
Mingantos siya para maluwas ang mga makasasala. Ikaw, ako. Kung sa simple na itong pag-antos na ay maluwas, kaayo na. Kaya kung kanang imong pag-utong diha o makaluwas din na ng tao, diba? Mutong kanaghan, ay lang kung isunod-sunod, kaya basi di nakabawi. Kung sa imong pagluhod diha, pag-ampo na ay maluwas isa, luhod ko kanaghan. Kung sa simple nimo nga pagwali na ay maluwas isa, walihi kadaghan. Kung unsa may pwede natong mahimo alang sa himaya sa Ginoo, nga daghang mga tao mabalik diha sa presensya sa Ginoo, buhatan. Kay mao nay tinuod nga pagtawag sa Dios. Nga diin sa diyang pagdawat nato ni Jesus, nahiusa ta diha ni Kristo. Sama ta nga na ang gisanina ni Jesus, si Jesus na ang makita. So kung unsay buhaton sa sanina, pareha niya kung sanina. Ug mudo pa ko, unsay nahitabo sa sanina, mudo pa po. Ug ipataas ang kamot, ang usa pa nahitabo sila, taas po ang kamot. Susama niya na ang tao nga gigamhan sa Ginoong Hesus. Nga kung unsa man ang gustong buhaton ni Jesus, kita mo sunod ayon. Muna sa atong kinabuhi, kung ikaw tinuod nga nangalagad sa Ginoo, naapo kay pagtagad sa mga katawhan sa Ginoo. Igsuon ta diha sa Ginoo. Amen tapat, igsuon ta diha sa Ginoo. Munang magtinabangay ta, magbinabanay ta, dili ta magunay ug away, magtinabangay hinuon kita. Muna nga na ay nindot kaayo nga mahimong produkto kung atong mahimo nga daghang mga tao makabakwi, makabalik nganha diha sa Ginoo. Moto kung atong padayon basa, dili na ta sa verse 25. Busa pagmatkon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni atong nagsanyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato ang nagsulti. Gikan gayud sa langit. So si Jesus, kanunay siyang nagsulti. Kanunay siyang nag-awham. Kanunay siyang nagpahinumdum. O sa man iyang gisulti, matod pa diha, ingon siya, ang iyang tingog nagapakurog kanato sa yuta, apan karon nagsaad siya, pakurugon ko pag-usab ang langit. Ang dili lamang ang yuta, kundi ang langit usab. Gi-explain niya nga pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat, uyogon o kuhaon aron kadto lamang dili mauyog, mauray magpabili. Naagi mga pagtayo, naagi mga pagsulay, naay mga tentasyon, o naay mga pagdisiplina. Nga ang mga dili matayo, halatay ugon yun. O hantod nga matayo pa, huyang pa. Pero ang magpabiling, muna ingon si Jesus, ang magpabiling hantod sa katapusan, maulang ang maluwas. Muna ayaw mo kalimot nga ang mga pinili, isa may mga pinili sa Ginoo. Ako nagatuo ko nga ikaw pinili sa Ginoo, kay di ka maabot din ng dapita aron mo simba mo alagad sa Ginoo kung di ka pinili. Gipili ka sa Dios. Pero ayaw kumpiyansa kay ang mga pinili pagapilian pa. Mahulagway nato na sama sa kanang nagpaspas o humay. Di naman kayo nagkumo na to, no? Magdatag migo. Haitik na kayo ron, kaya nipalit na ito sa bugas, awa na'y sagol, maski gamay tahon. Limpyo na kayo. Pero sa una, kung ikaw magpagaling ka sa imong bugas, pag-abot sa inyong balay, usahin mo lungagon. No? Imo itong isuod dito sa imong ligo. Kung maglungag, magkatulo ka baso, pagkatulo ka baso, sukod nimo, butang nimo sa ligo. Paghuman, imong taphan. Paghuman imong taho, buot pasabot,
Pag uyog-uyog nimo ang mga taho, maanod, mapalit. Muna siya sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw mo katingala nga naay dali ra mapalit sa mga pagsulay. Naay mga taong dali ra mapalit sa tentasyon. Naay mga taong dili kaagwanta sa mga pagdisiplina. Pagtaho pa, lupad largo, huwag nabiling. Sabta na lang, naagay mga taong taho. Ang pulong sa Ginoo dili makatuhok diha sa ilang kinabuhi. Pagkaon para sa mga manok, baboy. May kisa man ninyo mga tao na ganahan taho. Basinaan ninyo ba? Kaya magpinans tao taho. Di ba ang taho dili para sa taho? Hinoon man, ingon pa ang doktor, ang mga tao, ang ipatambok kinoon, ang mga baboy, kay kumukaon kunuta kuno o naay taho, manambok kunuta, mahimsog na itong lawas, pero wata na ana na mga taho, no? Atong giilang ang taho para na sa mga mananak. So pag primero na gawas, lupad ang taho. Humana ba? O taho, humana ba? O naapay himuon ng mga patay o naapay. Kita ko kung apuhan, pag humanay taho ka na, iya na itong karawon tong naa dito sa ligo, pagkaraw niya naa ganito'y naapay tipasi, buot pasabot, naputos pastisyo kasalanan ba? Uy, naapa may pasi, iyahang kuhaon. Ang uban iyahang dugmukon, kung makaya niyang dugmok ta, ibilin ang tinggas, ilabay ang pasi. Susama sa atong kinabuhi. Pasalamat na lang tas panahon nga tipasi tata. Pagkaraw sa Ginoo wa ta gipunit o gilabay. Kundi gipunita, gibuak, gidisiplina aron matanggal ang pasi, matanggal ang bisyo kasalanan ug karon ning gawas ang tinggas. Mapuslan. Pagkanindutan mo na ingon nga ang mga pinili pagapilian pa yun. Pasalamat ta nga pagpunit sa ato wa ta gisalipay. Kundi giprosiso ta aron maapil yun ta. Sa diha nga humana to, humana og paspas, humana og taho, inigbutang dito sa kaldero. Kislan pa yun. Kaya naapagay mga taho nga maayo kaayo mo tago. Naay mga taho po kinaiya nga inikauban sa mga Kristohanon dasig po. Ini-praise and worship, malupigan ka sa inang bakay. Matod pa ining pag-ampo, mas dasig pa ni Red. Naalag ito iyang tapad nga aksyon man o mura ba o na ipagkamanukon ba? Iya din gihawiran nga baga. Tuo ka brat, nakaya ka kayo sino? Grabing kasi ka. Tingin ka, tuo! Tumapuan! Nga maayo ka, pag bumagampo. Sige, buka mata, buka. Pag buka ka ron, tipas maghihapon nilang tawan. Iyan yung ginukul, huwag man kay pagtugugon. Na ay mga tahupon o kinaiya. Maayo kayo mo apil ni praise and worship, pero ini katiyo-tiyod, mamikil di ay. Muna ay mo katingala. Muna na kinahanglan tas baptism of the Holy Spirit. Kasama sa bugas, inigbutang dito sa kaldero, yapan o tubig. Kay kislan. Hindi din paglungag, no? Mura din sa itong pag-alagad sa Ginoo, no? O, maog yun. Pagkilis, anak, ining magkilis mo, kung sama ng tubig, ubos sa bugas, ibabaw sa bugas. Di ba mo na ang bautismo? Baptism? I-immerse ka, itunlog ka sa tubig. Daghang tubig. So pagbubo ka ron sa tubig, karawon, no? Karawon na yun. Kung sa'yo may tamo pagkaraw, ikilis, manglutaw ang mga taho. Panahon sa pagsulay, mga pagtayo, kaniha, initapahan, manglupad ang mga taho. Manggimaw ang mga pasi. Sa dihang kisla na, manglutaw na po ang mga taho. Pag human ni karaw ang katong ng lutaw, iya po. Pag human buuan na po balik, kay maoy isabaw. Muna siya
ang baptism sa Holy Spirit. Ilhon kinsay taho. Ilhon kinsay kapuslan sa Ginoo. Niya abi na to humanano. Abi na to kanon na dayon to. Uy, ipatong paligtos kayo. Muna ingon niya kulong sa Ginoo, muagi patag bunyag sa tubig, naapoy bunyag sa espiritu, naapoy bunyag sa kalayo. Unsa may kalahian na lang sa espiritu sa kalayo, pastor? Nga ingon man sa Hebreano na doon na lamay usa ka bautismo. Yes, usa ka bautismo. Pero ang proseso sa Ginoo daghan. Daghang pa maagi. Kay ang Holy Spirit naa siya simbol sa tubig, makatagbaw. Simbol sa tubig, makalimpyo. Ang Holy Spirit po, simbol sa kalayo, musunog. O ang magpabilin, kung sa bulawan pa, ang magpabilin ang bulawan na. Kunyag sa bugas, pastor, sunugod magbugas dili, ipatong imong kaldero, paghuman, patagtaagan mo ng kalayo. Magkainit ang kalayo, magkainit po itong tubig nga gisaluman sa mga bugas. Paghuman inisugod og bukal, dito na siya musugod dayon tubo, muhumok na dayon ang mga tig-ang kasing-kasing pahumukon sa Ginoo. Magkainit ang trabaho sa Holy Spirit, magkainit po ang pagsulay. Muna atong i-expect karong tuiga na ay mga pagsulay, pero ato lang yung atubangon. Kay liha sa mga pagsulay, kung ang Holy Spirit mungog mo na naiingon, ang mga dili angayan manglugpan, ang mga angayan magpabilin yun, mugamot diha sa Ginoo. Sa dihang maluto na, di ba inibukal sa kanon, no? Sa dihang maluto na, ang hinungaw palandaan sa mga kanon makaingon, pagkahumot. Kamaw na naman tagpaniod to anak pastor. Pagkahumot. Makatagbaw na. Baho pa lang makatagbaw na. Paghuman ablihan dayon tus mga galon. Maghuka dayon siya. Parisan dayon sudan. Inikaon niya. Makaingon dayon siya. Wow! Wala na sayang ang akong hago. Wala na sayang ang akong pagdaro dito sa uma. Wala na sayang ang akong pagtanong, pag-andam sa mga binhi aron itanong. Wala na sayang ang pagsigig bisita niya dito, pagbisibis niya dito, pag-spray niya dito, hangtod pag-harvest, hangtod pag-bulan, hangtod pag-galing, hangtod pagtahok, hangtod paglungag. Makaingon siya, wow! Satisfied. Nangandoy ba mo masatisfied ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Iniabot niya ng panahon na moto ingon siya, busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita sa gingharian nga dili matayog. Kung tagaan ng kalargo o reward na wa nimo hagui, dili nimo makita ang kabug-aton sa reward. Daghan pang mga tao maingon nimo, boo, boo. Pero kung nakakita ka, nakaantos ka, naglimbasok ka, nagtraining ka pag-ayo, imong giantos ang tanan. Paghuman, nakadaog ka, pagdawat nimo sa reward, makatulo ang imong luhang makaingon, mao na ni ang bunga sa mga pagpalingamot. Mao na ni ang akong mga gipatuluan og sigot, gipatuluan og luha, usahay mag-abot ang atong sipon og luha. Abot mo na ng panahon na ayaw po pag-ingon nga imo rang hagot tanan, ayaw kalimot ang Dios mo'y naghatod nimo sa kadaugan. Ingon pa diha, pasalamatan nato ang Ginoo kay atong pagadawaton ang gingarian nga dili matarog. Magmapasalamaton kita ug simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimot niya. Unsa pa maagi makapahimot sa Ginoo? Roma 12:1. Tungod sa dakong kaluoy gihatag sa Dios kani kanato, busa awhagon ko kamo nga itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan makapahimuot ngadto sa Dios. Kini mao ang tinuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad ngadto sa Ginoo. Ihalad ang imong kinabuhi sa Ginoo.
dili ng simba-simba. Ang tinuod nga pagsimba mao nga ang imong kinabuhi gihalad ngadto sa Ginoo. Lord, aniya ang akong kinabuhi, akong gihalad nga kanimo. Ayaw pagbase lang sa imong offering of tithes nga ihalad. Kaya ka ng offering of tithes, maski pa og dagko kang ihatag niyang imong kinabuhi wa nahalad sa Ginoo, kawang ang tanan. Pero maski tungod sa kalisod nga wa gyud kay tayo makuot sa imong bulsa, ihalad lang yun sigurado ang imong kinabuhi, paigo na atubangan sa Ginoo. Muna ingon diha, magpapasalamaton kita, simbahon ta ang Dios sa pagi makapahimot kaniya, uban ang pagtahod o kahadlok. Uban ang pagtahod sa Ginoo, uban ang kahadlok. Kung saan ang kahadlok na pastor nga mahadlok kung musimba kay naay Ginoo, dili. Uban ang kahadlok nga dili ta malayo pagbalik sa Ginoo. Sa panahon nga nalayo ta diha sa Ginoo, nangandoy tang ubalik sa Ginoo. Karon nga naa ka sa Ginoo, ayaw nagpalayo pagbalik. Kaysa klaro lang pagkasulti, dili nimo kaya magpabilin layo sa Ginoo. Nagkinahanglan tas Ginoo. Muna nga pasalamatan natong Ginoo. Amen. Doon na thanksgiving, no? Salamat tas Ginoo nga naglatas kita. Salamatan natong Ginoo. Tiod-tiod man tayong tao nagkamang-kamang. Nung ko atong gisulti ni Jesus, nga bulaan ng tao, ang tao nga nito ni Jesus, a wise builder, sama sa tao nga nagtukod og balay ibabaw sa baro. Muagi man og paglunok, natabunan man ang balay sa tubig, wa ni gimaw, pila ka Domingo wa nakit-an. Tungod kay nalumos na sa mga pagsulay. Apan paglurang sa baha, kung sa ingon ni Jesus, paglurang sa baha, miguho lang gihapon, purma gihapon balay. Mauna siya'y kulagway sa tao, nakalatas sa pagsulay. Bahalang nadagma, basta kay nakaabot sa daganan. Bahalang naligid na ulawan, basta kay ibangon o padayon o dagan o naabot yun sa daganan. Paghuman, inigdawat nimo sa reward. Makaingon ka, Lord, salamat. Bahalang naligid, daog mampod. Bahalag na ulawan, daog mampod. Bahalag na kapangos, daog mampod. Ang importante, nagadaog. Di ba? Hindi magkadaog na. Kutob na lang kas paghinundog sa mga kalisdanan. Nga makaingon kag salamat sa Ginoo, nakalatas di ko nito. Muna angay natong pasalamatan ng mga panindog na. Napasalamatan na magiging mo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nakaingon na baka, Lord, salamat Ginoo. Kanang personal, napapasalamat sa Ginoo. Kanang ikaw din mismo, hugad sa imong kasing-kasing, Lord, salamat. Kaluyo sa mga pagsulay, Ginoo, nakalatas yun ko. Luyo sa mga kalisdanan, Lord, nakasurvive yun ko. Bahala o kapiki, bahala ng kalisod, bahala ng kagidlay, pero salamat, Lord, nga nakalatas yun ko, nakadaog yun ko, o nakaabil yun ko sa pagpasalamat. Di pa ka malimpay, anak. Di akaroon sa imong itinugan, pasalamat, Ginoo. Sultihan Ginoo, ibungat ang imong pagpasalamat sa Ginoo. Hingna siya, Lord, salamat. Salamat Ginoo. Salamat sa kalipay, Lord. Salamat sa kadagaya, Ginoo. Salamat, Lord, mas kiluyos kalisdanan, nakalatas ko, Ginoo. Dili itungod nako. Apag tungod ni mo, Ginoo. Tungod ni mo, Lord, nakadaog ko. Tungod ni mo, Lord, nakalatas ko. Tungod ni mo, Ginoo, nakadaog ko. Hallelujah. Ano itong kantahan? Tungod ka rin. Samtang mag-awit na nini, ato inimuon sama sa pagkampo. Hallelujah. Singers,
Gibayan mo ito sa krus sa Kalbaryo. Pinay sa mga labot mo na ayaw ako. Tungod sa pagigugma mo, nalipay ako. Tungod kanimo, ako ay gagawasan. Tungod kanimo, ako ay gagawasan. Tungod kanimo, ako ay kaayuhan. Tungod kanimo, ako nakalahukan. Tungod kanimo, pabalik ko, itubos mo ang kasalanan ko. Yes, Jesus. Gibayran mo ito sa krus sa Kalbaryo. Gibati mo mo makigsulti ka sino, makigsulti ka ron. Imo ka sino mo. Tungod sa paghigugma mo, nalipay ako. Tungod kanimo, ako ay gagawasan. Tungod kanimo, ako ay gagawasan. Tungod kanimo, ako ay kaayuhan. Tungod kanimo, ako nakalahukay. Tungod kanimo, wala ay laing pangitaon. Wala ay laing higugmaon. Hindi ko natanggap ang presensya mo. Ikaw lang, ikaw lang. Tungod kanimo, ako ay gagawasan. Tungod kanimo, ako ay kadaugan. Tungod kanimo, ako ay kaayuhan. Tungod kanimo, ako nakalahukay. Tungod kanimo, tungod kanimo, ako ay kagawasan. Tungod kanimo, Lord, ako nakadaog. Ako ay kadaog. Tungod kanimo, Lord, ako naayo. Ako ay kaayuhan. Tungod kanimo, Lord, nakalahukan. Ako nakalahukan. Tungod kanimo. Yes, O God. Salamat po. Tungod kanimo, kami na ay kagawasan. Tungod kanimo, Lord, kami na ay kaluwasan. Tungod nimo, Lord, kami na ayo. Tungod nimo, Lord, kami nakalahutay. Tungod nimo, Lord, kami nakadaog. Salamat, Ginoo, sa imong dakong bugma. Kataliwala, Lord, sa dalan wa minimo pasagdi. Taliwala sa dalan, Lord, wa minimo biyahe. Pag imo mo kaming gikutan, imo mo kaming gisap.